So mga bagay na kailangan mong gawin para lagi kang nasa isip lang ng isang lalaki. Yung tipong kahit saan siya magpunta, kahit ano yung kanyang gawin, okay, ikaw palagi yung kanyang iniisip. Kahit sa kanyang pagtulog o bago siya matulog, ikaw palagi ang kanyang iniisip pa rin. So kung gusto mo kamamay na mangyari yan, pakinggan mo ang aking mga bagay na i-share ngayon. So mga kamamay, bago ko simulan na ibigay sa inyo yung mga tips na dapat nyong gawin upang lagi kayong isipin ng isang lalaki, don't forget na mag-subscribe by clicking the subscribe button, notification bell, i-like yung ating video at syempre mag-comment ka dito. Kung sa tingin mo, may katanungan ka tungkol sa buhay pag-ibig mo, kung ano pinagdadaanan mo, at syempre para na rin ma-shoutout kita next video. Kung nagawa mo na yan mga kamamay, maraming salamat sa inyo at simulan na po natin ang topic ngayong umagang ito. So ano nga ba yung mga bagay na maaari mong gawin upang palagi kang isipin ng isang lalaki? So number 1, maging masaya at fulfilled kahit wala siya. Yes mga kamamay, bilang isang babae, wag na wag kang didepende ng kasiyahan sa isang lalaki lamang. Yung tipong may jowa ka, may asawa ka, sa kanya ka lang nakafocus. Hindi po pwedeng ganun mga kamamay eh. Kailangan mo rin ipakita sa kanya na may buhay ka sa labas ng inyong relasyon. Ipakita mo rin sa kanya na hindi lang sa kanya umiikot ang buong mundo mo. Yung tipong pag nag-aaway kayo, pag nagkakatampuhan kayo, wala kang ibang mapag-share ng nararamdaman. Even if sa mga magulang mo, sa mga kaibigan mo, walang ganun. Anong mangyayari kapag hindi ka naghanap ng kasiyahan sa iba? What I mean is yung may mga kaibigan kang nandyan, may mga mahal sa buhay kang nandyan para dumamay sa iyo. Ano nilang mangyayari sa iyo? Eh di kung gano'ng katagal kang tinitiis ng isang lalaki, eh di gano'ng katagal din ang pagiging malungkot mo, ang pagluha mo, ang pagmumukmuk mo. Huwag ganun mga kamamay. Maging fulfilled ka din kahit wala siya. Yung tipong kaya mo pa rin ngumiti kahit may away kayo ng partner mo, kahit nakakatapuhan kayo ng partner mo. Ibig sabihin ko dito mga kamamay, hindi ka lang nakadepende sa partner mo. Huwag mo siyang gawing baseline para siya lang ang maging dahilan ng pagngiti mo. Mas makakatulong kung halimbawa nagkakaaway kayo, nagkakatapuhan kayo, kaya mo pa rin buhatin ang sarili mo, ngumiti kasama ang mga kaibigan mo. I-divert yung lungkot mo into happiness kasama ang ibang tao o mga mahal mo sa buhay. Kailangan mong gawin yon. Kamamay, bakit kailangan? Eh di ba pag may partner ka na, pag may jowa ka na, dapat sila lang yung binibigyan mo ng oras? Doon ka nagkakamali mga kamamay. Hindi lang siya ang priority mo sa buhay mo. Tandaan mo, may mga mahal ka sa buhay na hanap, nagdidiman din ng oras mo. Kaya please, kung maaari, hatiin mo ang oras mo para sa mga mahal mo sa buhay. Hindi mang ganun kalaki ang binibigay mong oras sa mga kaibigan mo, sa mga magulang mo, sa mga kapatid mo, pero kailangan meron pa rin para sa kanila sapagkat ito nga yung magiging buffer mo eh. Sa mga oras na hindi kayo nagkakaayos, nagkakaigay ng partner mo. Sa ganyang paraan mga kamamay, pag nakita ng isang lalaki na kaya mo pa rin ngumiti kahit wala siya o kahit malayo siya, o kahit nagkakatampuhan kayo, o kahit nag-aaway kayo, iisipin niya na kaya mo palang ngumiti kahit wala siya. Ibig sabihin, may isip din niya na hindi siya magiging kawalan o ganong kalaking kawalan oras na mawala siya sa buhay mo. Kumpara sa mga sandali na siya lang lagi ang iniisip mo, siya lang palagi ang nagiging dahilan ng pagluha mo. Wala kang dahilan na humanap ng ibang kasiyahan sa iba o sa mga mahal mo sa buhay, lalo kang titiisin ng isang lalaki kapag ganun. Kapag nalalaman niya na sa kanya ka lang nakadepende. Kapag nalaman niya na sa kanya ka lang umaasa. Kapag nalaman niya na sa kanya lang umiikot ang mundo at oras mo. Minsan kasi, kahit alam ng isang lalaki na sa kanya dumidepende ang kasiyahan mo, pinipilit pa rin niya na patagalin yung sakit na nararamdaman mo. Para ano? Para pagsisihin ka? Okay? So mga kamamay, kailangan pa rin na maging masaya ka at fulfilled kasama ang mga mahal mo sa buhay para lagi kang isipin ng isang lalaki, para lagi kanyang maalala at hindi ka mawala sa kanyang isipan. So may isip niya na, pwede ka palang maging masaya kahit wala ako eh. At nandun yung takot ng isang lalaki na baka maiwan siya balang araw. So number 2, wag na wag kang titigil, mag-ayos at magpaganda. Yes mga kamamay,
Wag na wag niyo po itong ititigil sapagkat yan ang magiging sandata ninyo para lagi kayong isipin ng isang lalaki. Yung mga babae na halos nakakalimutan na ang kanilang sarili, masyado nang nagiging busy sa araw-araw. Hindi na sila tumitingin sa salamin para ayusin ang kanilang itsura. Gigising sa umaga, diretso na sa kanyang mga ginagawa, diretso na sa trabaho. Di pag-aayos ng itsura ng mukha, wala siyang ginagawa. Bakit? Anong dahilan? Busy daw sa trabaho, busy daw sa kanyang mga anak, busy daw sa mga gawaing bahay. Mga kamamay, hindi po yun dahilan para malimutan o hindi nyo unahin ang inyong sarili ng pag-aayos. Tandaan nyo mga kamamay, ang isang lalaki o karamihan ng mga lalaki, yan yung nagiging dahilan kung bakit sila ay naghahanap ng iba. Nalolosyang na ang isang babae, okay, tumatanda ng mabilis ang isang babae, nakakalimutan na nilang mag-ayos at magpaganda. Kung kaya't yung lalaki, humahanap ng iba, humahanap ng mas maganda sa iyo. Kasi nga, ikaw mismo sa sarili mo, kinalimutan mo na ang mag-ayos. Ano ba naman yung simpleng pag-ayos? Pusod mo yung inyong buhok sa umaga, magsuklay kayo. Tingnan mo ang itsura mo, baka mamaya may mga muta ka pa dyan, panis na laway, alas 10 na ng umaga, hindi ko pa nakakating sa salamin. Please mga kamamay, wag mong titigilan ang pag-aayos at pagpapaganda. Kahit ano pang sabihin ng ibang tao sa'yo, maririnig mo sa kanila. Tingnan mo yung si Cordapia, may asawa at anak na, pero kung makapag-lipstick, kainaman na. Hindi naman masama na mag-makeup. Wag lang sosobra. Ang akin lang, simple lang mga kamamay. Huwag niyo lang masyadong sobrahan na tipong ang kapal ng lipstick nyo. Ang kilay ninyo ay talagang ahit na ahit. Tapos yung pulbo nyo sobrang kakapal. Tapos yung mga eyelashes ninyo, ang haba. So, wag naman yung sobra. Kaya din kayo ay nakikita ng ibang tao, especially yung mga marites, sobra naman yung pagme-makeup ninyo. Yung simpleng ganda lang. Lipstick, konti, wag masyadong makapal. Pulbo, okay na yan. Okay, kung kinakailangan, maglagay kayo ng lotion, walang problema. Self-love po ang tawag doon, walang masama doon. Kaya mga kamamay, kung ano man yung naririnig niyo sa ibang tao, na kesyo ganito, kesyo ganyan, masyado kang maporma pa rin kahit may asawa at anak ka na, huwag niyong isipin yun. Huwag niyo lang sobrahan para hindi masyadong mahalata, masasanay din sila sa kung anumang itsura ang ipinakikita mo. Minsan kasi naiinggit lang din sila dahil kayo, nagagawa niyo pa rin yung alagaan ng inyong sarili, mag-ayos, magpaganda sila, hindi na yon magawa. Kaya mga kamamaya, wag niyong titigilan ang pag-aayos at pagpapaganda kung ayaw niyo na kayo ay kalimutan at hindi isipin ng isang lalaki. So next, i-delay mo minsan ang pagre-reply sa kanya. Yes mga kamamay, sa mga oras na magkausap kayo, especially kung nagsisimula pa lang ang inyong relasyon, paminsan-minsan, i-delay mo. Lalo na yung mga getting to know each other pa lang. Yung tipong kinikilala pa lang ninyo ang isa't isa, mas maganda itong gawin. I-delay mo paminsan-minsan ang reply, yung tipong kapag nasa gitna na kayo ng kasarapan ng inyong usapan, habang nagchat-chat siya sa iyo, humingiti na, so sign po yun na nag-i-enjoy siya. So paminsan-minsan, i-delay po ninyo yun. Halimbawa, may tinatanong siya, nasa kasarapan na ng usapan, minsan bigla kayong mawala. Okay? Tapos, sabihin mo sa kanya na may ginawa ka lang. So, makikita mo doon, after an hour, sunod-sunod na po yung message, reply, minsan nag-miss call pa. So, sign po yun na iniisip ko palagi ng isang lalaki. At siguradong mas iisipin ka ng isang lalaki kapag ganun ang ginawa mo. Dinelay mo yung reply at make sure lang na meron kang valid reason once na nag-reply ka sa kanya after an hour. So, next. Sa bawat usapan nyo, dapat binibitin mo siya. Ito nga yung sinasabi ko sa inyo mga kamamay. Kung kayo ay nag-uusap, sa gitna na kayo ng kasiyahan ng inyong usapan, bigla kang magpaalam sa kanya. Sabihin mo sa kanya, kung ano man tawagan ninyo, sabihin mo, Bes, diyan ka muna. Gawa nang may gagawin lang muna ako. May sinabi nga pala si nanay kanina na unahin ko daw muna yung mga damit doon. Kailangan ko daw munang tiklupin. So, diyan ka muna. So, sa mga ganong klaseng usapan, binibitin mo siya. So, mag-iisip ngayon ng isang lalaki kung ano ba yung kanyang mga sasabihin pa sa'yo. Mag-iisip ngayon ng isang lalaki kung tapos ka na ba sa ginagawa mo. Bakit 2 oras na hindi ka pa rin nagpaparamdam? Magtitiklop ka lang ng damit, pero ang tagal na nun. So, pwede pong ganon. Bigla mo siyang bitinin sa inyong usapan, bigla kang magpaalam. And last, huwag kang maghabol kahit tinatakot ka niya. Yes, mga kamamay. Yung iba kasing mga lalaki dyan, minsan nananakot. Anong ibig sabihin dito mga kamamay? Sasabihin niya na meron siyang nakilalang bagong babae, meron siyang kaklase na magandang babae,
Okay? So, kakain daw sila. Okay? So, kapag ka mga ganun, parang pananakot po yun eh. Tinatakot ka para maisip mo siya. Okay? Tinatakot ka para pagsilosin ka niya. Pero pag ganun mga kamamay, wag mo yung gagawin. Okay? Wag mo yung gagawin. Wag mo siyang hahabulin kahit may pananakot, mayroong ginagawa niyang pagsiselos sa iyo para lang magselos ka, wag mong gagawin 'yon. Sa madaling sabi, kapag ka hindi mo 'yon pinansin, okay, hindi ka naghabol sa kanya, ikaw yung kanyang iisipin dahil hindi umubra yung kanyang mga tactics eh. Okay, isipin ng isang lalaki na, aba, bakit hindi pa rin ako hinahabol nito? Okay, pinagseselos ko na nga, sabi ko na nga, kasama ko yung pinakamagandang kaklase ko eh. Pinakamagandang best friend ko, pero bakit hindi ako hinabol? So, ikaw pa rin yung kanyang iisipin kapag ganon. Kaya mga kamamay, sinasabi ko, wag na wag kayong magkahabol kahit na mayroong pananakot na ginagawa sa inyo ang isang lalaki. So, yun lang mga kamamay sa ngayon ng mga bagay na kailangan yung gawin upang hindi ka mawala sa isipan ng isang lalaki. So, for more video and love advice na kagaya nito mga kamamay, don't forget to click the subscribe button, i-like yung video, at syempre mag-comment dito sa ating mga videos na ginagawa. Kung taga saan ka, shout out kita next video. So, paano mga kamamay? See you for our next vlog. Merry Christmas and Happy New Year po sa ating lahat. Paalam.